Kamusta kayo mga senpai? Anyway, ang susunod na full review chapter natin ay patungkol sa chapter 60. Bali dito ay magpo-focus na muli yung storya sa paglalaban nila kay Shiwang at Hades. Ang title nga ng chapter na ito ay Promises and Oaths. O nga pala, unting singit ko lang mga senpai. Nagpo-full review ako ng Baki sa The PH Senpais. However, inaasahan ko yung suporta nyo doon. Isa nga pala itong collaboration ng mga anime reviewer ng Pinas. Kaya't expected nyo na marami kaming nire-review na kilalang anime. So bago nga natin i-review ito, unting silip muna pala tayo sa previous chapter. Nasaksihan nga natin ang muling pag-recognize ng Qin sa batang Qin Shiwang. Dahil nga ito na lang yung natitirang royal blood kasi pati ang lolo niya at ang kanyang mismong tatay ay namatay na. Kaya si Qin Shiwang na lang yung natitira kapamilya nilang pwedeng umupo sa trono. Despite of that, naging malaking hamon sa kanila yung paglabas ng Sao. Sa dahilan ng inambush nga sila ng mga nagre-rebelde sa Sao at handa nilang ialay ang buong buhay nila upang makapaghiganti lamang. Mabuti na nga lang ay nandoon si Chunyan. In-escort niya nga ang batang Qin Shiwang palabas ng Sao. Pero yung naging kapalit naman nito ay ang kanyang sariling buhay. Dahil nagawa niya ipagtanggol ang prinsipe sa masasamang loob na ito. 25 years later ay dineklara na nga ng 7 nasyon na si Qin Shiwang na ang magiging leader nila. Kaya't naging unang emperor ito ng China at kinikilarang the greatest emperor of all time. Sa pagpapatuloy ng kabanata na ito ay muling magpo-focus ito kanila Hades at Qin Shiwang. Sa loob nga ng arena ay nagiging mainit na ang pagdedwelo. Kwento nga ni Bruheld yung buong istorya ng buhay ni Qin Shiwang kay Gol. Kaya't nalungkot na lang si Gol nung malaman niya ito. Hindi na nga bago sa atin na malaman ni Bruheld yung nakaraan ng bawat representative ng mga mortal. Kasi binabase niya ito sa karanasan at ano yung naging ambag nito sa lipunan. Winika pa nga ni Bruheld na na-expose daw si Qin Shiwang sa hatred na kanilang sinasakupan na teritoryo. Kasi alam naman natin na sumasama si Qin Shiwang sa mga digmaan. Imagine mga senpai, kung libo-libo yung nakakalaban ng Qin sa digmaan at lahat ng ito ay na may hatred na nararamdaman sa pinuno ng Qin, which is si Qin Shiwang. So grabe talaga yung pinsala matatanggap ni Qin Shi, diba? Sa kanyang mirror touch synesthesia. Pero na-acknowledge naman ito ni Qin Shiwang yung matatanggap niyang circumstances. Kaya tiniis niya na lang yung sakit na ito. Then sa patuloy na pakipaglaban ni Qin Shiwang at doon niya na-awaken ang kanyang abilidad na makita yung key points o star ng kanyang target. Nakita nga natin itong ginamit ni Qin Shiwang sa kasalukuyan niya pakikipaglaban sa God of Hell na si Hades. At naging effective naman dahil nga napaka-rare ng abilidad na ito na even si Kojiro ay namangha. Makikita nga natin sa panel na ito na nakaanda na si Qin Shiwang sa posibilidad na pag-atake ni Hades. Then doon ay nagwika si Hades at sinabing wag daw magpatawa si Qin Shiwang na tawagin yung sarili niya as a greatest king. Pero yung naging tugon na lamang ni Qin Shi na na-acknowledge niya talaga yung lakas ni Hades. However, para kay Qin Shi ay papatunayan niya daw na siya yung karapat-dapat na tawagin as a greatest king. Nahalatang may kasama itong pag-iinsulto sa hari ng Netherworld. Dagdag niya pa na never daw siyang matatalo sa kahit sino man. At doon ay makikita natin mga senpai na kahawig ng fighting style ni Chunyan yung posturang pakikipaglaban na gagawin ni Qin Shi. Kasi alam naman natin na si Chunyan yung naging pinakaunang guro ni Qin Shi na nagturo sa kanya ng martial arts. Nasaksihan naman ng announcer yung nagaganap na paglalaban. Kaya't lingit sa kalaman niya, ang God of Underworld na si Hades ay may suliraning kinakaharap. Dahil si Qin Shiwang daw ay parang pader na hindi basta-basta matitibag in terms of his determination. Nagsalita naman si Bruheld na tama ang kanyang desisyon na i-partner si Albiter kay Qin Shiwang. Dahil nga ay martial arts yung specialty ni Qin Shiwang, then makakatulong ang Almighty Spalders, bali ito'y nakakabit sa kanyang balikat na divine weapon para mag-upgrade pa yung offense and defense ni Qin Shiwang. Dagdag pa ni Bruheld, ang sekretong abilidad na nasa likod ng pangalan ni Albiter ay the Army Guardian. Then sa next panel, makikita natin sila Hermes, Zeus at Ares sa VIP room na nag-uusap. Winika pa nga ni Hermes yung sekretong pag-atake ni Qin Shiwang na air bullet. Ay nagagawa daw nitong matamaan yung key points na kanyang makakalaban. Kaya nagsasani daw ito ng pagkawalan ng kontrol ng depensa at mapahina yung galaw ng kanyang target. Isa nga daw itong nakakatakot na teknik kung ating susumahin. Sinabi rin ni Zeus ang defensive strength daw ni Qin Shiwang ay kamangha-mangha. Bali dito nga mga senpai ay na-acknowledge talaga ng God of Olympus yung power, strength at capabilities ni Qin Shi. Makikita naman natin si Ares na nag-aalala dahil nga base sa winika ng kanyang kapatid at ama ay mahirapan talaga ang God of Underworld na si Hades sa paglalaban na iyon. Kahit nagsalita siya kung paano daw mapipigilan si Qin Shiwang sa paggamit ng kanyang air bullet. Yung tugon na lamang ni Hermes yung air bullet o yung pagpuff ni Qin Shiwang ng hangin ay hindi mo daw malalaman kung matatamaan ka nito.
ito dahil nga hindi ito harmful at invisible yung pag-atake na ito at doon mo na lang marerealize yung paunti-unti pagkawala ng yung lakas. Nagalit nga si Aris sa sinabi ng kanyang kapatid na ibig sabihin ba daw nito ay unstoppable ang pag-atake na ito na hindi po pwedeng maiwasan. Dagdag pa ni Aris yung pinapaiwatig ba daw ni Hermes ay walang chance ang manalo si Hades sa pagdeduelo na ito. Kaya alam naman nilang lahat na marami nang pinagdaanan si Hades in terms of combat. Then dahil lang ba sa isang mortal ay magbabago lahat at doon nga mga senpai at nagsalita si Zeus at sinabi niya kung bilis, lakas at karanasan sa pakikipaglaban ang pagbabasihan daw ay nakakalamang si Hades dito. Sinabi pa nga ni Zeus na si Qin Shi Huang daw ay nilalagay niya ang kanyang sarili sa delikadong sitwasyon upang makasabay nga lang kay Hades. Dagdag pa ni Zeus ang mga mortal nga daw ngayon ay wala na silang limitasyon. Bali ganun nga mga senpai nire-recognize ni Zeus yung mga taong kanilang nilikha. Kung tutusin nga ay para replika lang nila ito na may mababang uri na kakayahan. Pero sa paglalaban na ito na tinatawag na Ragnarok ay nakakaya ng mga mortal may pagsabayin sa mga gods. So mabalik tayo, winika rin ni Hades na malakas daw talaga si Qin Shi Huang. Pero meron daw siyang sinumpaan na pangako na hindi rin siya magpapadaig sa paglalaban na iyon. At doon nga ay umatake na si Hades. Then yung ginawa naman ni Qin Shi, muli na naman siya nagpuff ng air bullet upang madistract muli yung isasagawang pag-atake ni Hades. Pero nakagawa na ng paraan si Hades at ginamit niya kanyang biden at pinaikot niya ito sa kanyang sarili upang hindi tamaan sa air bullet ni Qin Shi Huang. Bali ganun nga natuto agad si Hades sa kanyang pagkakamali kaya't nagawa niya ng maantay yung pasikretong pag-atake ni Qin Shi Huang. Masisilayan nga natin si Qin Shi Huang na gulat sa kadahilanang hindi naging matagumpay ang kanyang pag-atake at doon ay bumuelo si Hades at inatake niya si Qin Shi Huang na patusok na pag-atake. Ginamit naman ni Qin Shi ang kanyang braso upang madepensahan yung isinagawang pag-atake sa kanya at yung naging sagot naman ni Hades habang nakapokus si Qin Shi sa kanyang bident na sandata ay bigla niyang sinupresa na pag-atake si Qin Shi gamit yung kanyang tuhod at nag-direct hit nga ito sa mukha ni Qin Shi Huang. Naging matagumpay nga ang pag-atake ni Hades kaya't hindi niya nahinayaan ang kanyang momentum at muli na naman siyang umatake. Nakita naman ni Qin Shi yung gagawin ni Hades kaya't yung naging sagot niya dito ay nagpuff siya ulit ng hangin dahil nakita niyang merong opening sa gagawin ni Hades at doon nga ay natamaan ng God of Netherworld sa kanyang bandang balikat na nagsanhi sa pagkawalan muli ng kontrol ng kanyang pag-atake. Nagsalita naman si Hermes base nga sa kanyang nakita ay ganito daw yung magiging routine ni Qin Shi Huang. Hindi niya papalagpasin yung pagkakataon habang nasa gitna daw sila na paglalaban ni Hades ay makakahanap siya ng opening sa pag-atake ni Hades at iti-take advantage niya ito at magpapuff ng hangin. Kahit sabihin nga natin na nagawa ng paraan ni Hades na maantay ito gamit yung pag-ikot ng bident pero nakapokus lang ito sa pagdepensa at magkaiba yung actual fight na malapitan. So it means na hindi niya magagamit yung ganito. Kaya't yung magiging resulta ay nakay Qin Shi Huang pa rin yung huling halakhak. Makikita nga natin sa panel na ito na nakaamba na si Qin Shi na aktong sisipa na ito kay Hades at tinawag niya ang kanyang pag-atake na White Tiger Moonbow na dedicated sa 5 tools of war na halberd shape at sa hindi nga natin inaasahan ay nakapag-react agad si Hades at nadepensahan niya ito gamit ang kanyang braso pero still tumilapon pa rin si Hades dahil sa lakas na pag-atake ni Qin Shi Huang sa kanya. Nagulat nga si Hermes at Ares sa nakita nilang pagtalsik ni Hades. Nagsalita naman ng announcer na ang hari ng Netherworld daw ay hindi kayang isurpass yung technique na ginagawa ni Qin Shi Huang. Then nagawa pa nga nito kapinsalan ng malaki yung braso ni Hades. Nagwika nga ang hari ng Netherworld na kahit isang mortal si Qin Shi ay nagawa daw nitong tumagal sa paglalaban kaya't napabilib na lang si Hades kay Qin Shi Huang. Sa kadahilanan siya lang yung nakatagal sa pagdeduelo sa kanya at doon magwawakas ang chapter 60 ng Record of Ragnarok. Mga senpai, thank you sa panonood. By the way, shoutout muna pala natin ang mga solid viewer natin. Shoutout nga pala kay James Sobornido, Gloria Liad, Claudine Relado, Jojet Magos, Joans Barsaga, Marilyn Cuarda, Isabel Cuarda, Lance Angelo, Tewans Garbos, Sia Colin, Steph Clay, Sadam Lobonete, Roel Olivorio Bacon, Rins Acheta, Jason Dominguez, Gian Palada, Norhan Yusop, Kids Dungol, GM Cueto. Ay lang mga senpai, sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa ibaba. Stay tuned lang mga senpai, marahil next natin i-upload ang chapter 61 na Record of Ragnarok. Maraming salamat mga senpai, paalam!